at tuluyan nang nasira ni Lena ang masaya sanang selebrasyon ng pamilya nila Marites at Rigor. Patapos na sana ang seremonya ng promosyon nila Rigor nang mahimatay ito. Dali-dali naman tumakbo at umalalay ang mga dati niyang kasamahan na pulis. Pinaupo at ipinagpahinga muna siya. Nang maging maayos na ang pakiramdam niya, tinanong siya ni Colonel Suarez kung anong nangyari sa kanya at bakit nahimatay siya. Hindi na ito masyadong sumagot pa at nagpaalam na uuwi na din agad. Iniwan naman niya ng may pagdududa ang mga dati niyang kasamahang pulis. Dahil lingid sa kaalaman nila ni Rigor, ay amoy na ng mga ito na may namamagitan sa kanila. Sa mansya naman ng mga Montenegro, sinubukang kausapin ni Olga ang kanilang papa upang pag-usapan ang mga hindi magandang nangyayari sa kanilang negosyo, ang pagtataksil sa kanila ng Red Phoenix at kasalukuyang panloloko ng mga kabalyero. Nabanggit din ni Olga na simula raw nang makita ni Ramon ang lalaking kamukha niya, wala na itong ibang inisip na maaaring maging dahilan ng pagkasira ng diskarte ni Ramon. Hindi naman ito basta-basta nakinig kay Olga at sinabi na malaki ang tiwala nito kay Ramon at sa kanyang mga ginagawa. Walang nagawa si Olga kundi ang umayon na lamang. Nang makauwi ang mag-anak sa kanilang tahanan, hindi na maganda ang kalooban ni Rigor dahil sa ipinakita ni Lena kaya bumaba ito ng kanilang bahay at bumili ng alak sa tindahan. Sinundan naman agad ni David ang kanyang ama. Binigyan din siya nito ng alak. Ang dalawa ay masinsinan nag-usap at doon inamin ni Rigor ang pagkakamali niya sa kanyang desisyon na iuwi si Lena sa kanilang bahay. Kaya pinangaralan niya si David na kung magkakapamilya ito ay dapat niyang pangalagaan at mahalin ng tama ang mga ito. Samantala, sa tahanan naman ng mga Montenegro, hinanap ni Don Julio ang kanyang apong si Jesus o mas kilalang David kay Olga. Sumagot naman si Olga na hindi pa niya ito nakikita pero sigurado siyang papauwi na ito. Maya-mayang kaunti, dumating si Bullet upang ihatid ang masamang balita na nangyari sa pamilya Caballero. At ito ay ang pagkamatay ni Pablo. Gulat na gulat sila na nangyari at dahil sa mismong kasino pa nila ito pinaslang kung saan ang mga Caballero mismo ang nagmamay-ari. Umalis din agad si Bullet pagkatapos ihatid ang masamang balita. Nagtataka sila kung sino ang may lakas ng loob na patayin ang isang Caballero. Sa ngayon, may iiwan muna itong isang malaking question sa kanilang lahat. Habang iniisip maigi nila Doña Bettina at Don Facundo ang potensyal na gumawa ng pagpaslang sa kanilang apo, nabanggit ni Bettina ang waitress sa bar na si Samantha bilang pakilala ni Pablo sa kanyang lola na kanyang nobya. Naalala niyang nabugbog ang kanyang apo nang dahil dito kaya malakas ang kutob niyang may koneksyon nito sa pagpaslang kay Pablo. Pinangako naman ni Don Facundo na gagawin niya ang lahat para malaman kung sino ang gumawa ng pagpatay sa kanilang apo. Napagdesisyonan naman ni Don Julio na pumunta sa bahay ng mga Caballero upang makiramay na siya namang hindi sinang-ayunan ni Ramon dahil tinatraidor na sila ng mga ito. Ngunit matapos ipaliwanag ni Don Julio na hindi pa naman sila nakakasiguro at natural na sa kanilang mundo ang mga ganong kalakaran. Saad pa ni Don Julio na ang importante ay maipakita pa din nila sa mga Caballero na kakampi pa din sila ng mga ito. Ngunit nagmatigas pa rin si Ramon dahil para sa kanya pinagbigyan na nila si Facundo at dapat tuparin niya ang kanyang pangako na ibabalik ang pera nila. Kaya ibinalik ni Don Julio ang tanong kay Ramon na paano kung isipin ng mga Caballero na sila ang may kagagawan ng pagpaslang kay Pablo dahil sa hindi kagustuhan ni Ramon na makiramay. Sinagot siya ni Ramon na wala namang dahilan para patayin nila si Pablo. Sumang-ayon naman si Don Julio. Ngunit sinabi niyang hindi pa rin sapat ang hindi pa pagbabalik ni Don Facundo ng pera upang gumawa sila ng malaking gera. Mukha naman na kumbinsi na ni Don Julio si Ramon na pumunta sa mga Caballero. Pero sinigurado ni Ramon na pag kinalaban sila ni Facundo, hindi lang apo niya ang mawawala sa kanya. Nagmamadali namang bumalik sila Emong, Bubbles at Tanggol sa kanilang tinutuluyang bahay ng kaibigan matapos mapatay ni Tanggol ang 2 tauhan ni Olga.
Dali-dali nilang itinapon ang mga iyon sa kalapit na dagat. Napagpasyahan naman nila na ilihim muna ang nagawang pagpatay at sinabi ni Tanggol na nailigaw na nila ang mga taong humahabol sa kanilang mga kasama sa bahay para hindi na lumaki pa ang gulo.